Saan tayo pupunta? Mount Bromo. Yeah. Sabi sa'yo, yan yung Bromo. Ayoko na. Saan tayo pupunta? Mount Bromo. Mount Bromo. For our second hike. For my second hike of my lifetime. Hello, morning. Kami ngayon ay pupunta sa Mount Bromo. Mag-hike kami. Sunrise tour. So ngayon ay ang oras ngayon ay magwa 1 o'clock. 1 o'clock AM. Bye! Dito lang kami sa hotel lobby. Swimming tayo tomorrow pag malit. Lamig. Lamig. Lamig lang. Hindi man lang tayo makatikim ng breakfast natin dito. 1 o'clock. 1 PM. Nagsimula ang aming araw nang sunduin kami sa aming hotel pasado 1:00 ng umaga para sa aming Mount Bromo Sunrise Tour. Nabook namin ang aming tour online via Klook. Kasama sa aming tour ang mga sumusunod: admission to Bromo National Park, bottle drinking water, round-trip transfers to and from sa aming hotel, parking fees, toll fees, fuel fees, at 4x4 jeep tour. Pagdating namin sa jump-off area, binati agad kami ng lamig ng kapaligiran. Sinasabing umaabot mula 0 hanggang 5 degrees Celsius ang temperatura sa Mount Bromo kapag madaling araw. Kaya't mainam na mag-layering ng damit kapag bibisita sa Mount Bromo. Para sa aming agahan, nagpasuyo na lang kami sa aming hotel na iprepara na ng maaga ang aming agahan para mabaon namin sa aming tour. Kung wala namang madadalang baon, ay mayroon din namang mga bukas ng kainan para sa mga nagsa-sunrise viewing. Pagdating namin sa viewing point, dali-dali kaming naghahanap ng mapupwestong barandilya para makuna ng maayos at maganda ang sunrise sa Mount Bromo. Ang Mount Bromo ay isa sa pinakakamangha-manghang tanawin sa buong Indonesia.
Ito ay isang aktibong bulkan na matatagpuan sa probinsya ng East Java. Kilala ito hindi lang sa kanyang kakaibang hugis, kundi pati na rin sa napakadramatikong sunrise view na dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang Mount Bromo ay bahagi ng Bromo-Tengger Semeru National Park. Isa ito sa 5 bulkan na nasa loob ng isang napakalaking kaldera o bunganga ng sinaunang bulkan. Napapaligiran ito ng tinatawag na Laut Pasir o Sea of Sand, isang malawak na disyertong may itim na abo na parang nasa ibang planeta ang dating. Para sa mga lokal na Tengeris, isang grupong etniko na naninirahan sa paligid ng bulkan, sagrado ang Mount Bromo. Tuwing Yadnya Kasada Festival, iniaalay nila ang mga pagkain, prutas at minsan ay hayop sa bunganga ng bulkan bilang pasasalamat at paghingi ng biyaya. Bagamat aktibo, ligtas namang akyatin ang Mount Bromo basta't walang babala mula sa mga otoridad. Sa bunganga nito, mararamdaman mo ang init at maaamoy ang asupre. Paalala na buhay nga ang bulkan. Tayo sa'yo mas maganda dun. Taas. Mas maganda dun sa pwesto natin. Jetzt ist spät, aber das ist gleich wieder weg. Bye, Mount Bromo, the most beautiful mountain. Volcano. Volcano pala. Hello. Okay ba? Yes. Mount Bromo? Yes. Very nice. Very nice. Yung kilo malait, kilo. Di pa matrais. Mas maganda yung kulot-kulot niya kaysa. Kasi Mount Fuji kasi hindi naman nakakalapit eh. Ito ang lapit natin dun sa bulkan. Yun yung atin nandun, kita ka na. Ah? Yun yung matingkad na nandun. Habang patungo kami sa paanan ng Mount Bromo, nadaanan din namin ang Bukit Sinta, isa ring viewing spot ng Mount Bromo. Ang Bukit Sinta ay nangangahulugang Love Hill. May pagkakahawig ang Mount Bromo sa ating Taal Volcano sa Pilipinas. Parehong bulkan ay matatagpuan sa loob ng isang mas malaking kaldera. Parehong bulkan din ay aktibo at may banta ng panganib. Isa sa kapuna-punang pagkakaiba nila ay ang kapaligirang kinalalagyan ng dalawang bulkan. Habang ang Taal ay napapaligiran ng tubig o ng Taal Lake, ang Mount Bromo naman ay napapaligiran ng dagat ng buhangin o Laut Pasir na nagdadala ng malaibang mundo o malaibang planetang pakiramdam sa mga nakasasaksi. Ang Pasil Belbesic na nangangahulugang Whispering Sand ay isang malawak na animoy disyertong volcanic black sand na matatagpuan sa Bromo-Tengger Semeru National Park. Ang pangalan nito ay hango sa tunog ng hangin
na tila bumubulong kapag umiihip sa buhangin. Ang lugar ay popular din sa mga photoshoots at horseback riding. Pagkatapos magpalipas ng ilang sandali sa Pasir Berbesic, ay nagpark na ang aming sasakyan malapit sa paanan ng Mount Bromo. Dito na nagsimula ang aming hiking paakyat ng bulkan. 1915. Do you remember the sunshine? Main road. Main road. Mula sa designated parking area, nasa halos 1.4 kilometro ang lalakarin patungo sa crater ng Mount Bromo. Tinatayang aabot sa 30 minuto hanggang 1 oras ang tagal ng pag-hike sa crater, depende sa bilis ng paglakad. Yung makita. Yan o. Yung highlighter orange. Sabi sa'yo, yan yung Bromo, hindi ito. Hindi itong maganda. Because I'm of the land. So, because Raja food. Isang opsyon para makarating sa crater ng bulkan ay ang mag-alkila ng kabayo o mag-horseback riding. Nagkakahalaga ng 250,000 hanggang 320,000 rupiah o 900 hanggang 1,150 pesos ang round trip na biyahe mula sa designated parking area hanggang sa sementadong hagdang paakyat ng bulkan. Habang papalapit sa crater ng bulkan, ay bahagyang tumatawik ang aming dinadaanan. Mas lalong nagiging challenging ang lakad dahil madulas ang buhangin. Ayoko na akitin yan. Ay mo na? Taas. Ha? Ano? Das angeschaltet? Weil kleiner ist okay. Sa huling bahagi ng hiking ay madadaanan ang nasa 250 steps na sementadong hagdan na maghahatid sa bunganga ng bulkan. Iba yung pag-iingat ang kinakailangan dahil madulas ang tapakan dahil sa buhangin. Perché sono i cuccioli. C'è lui, è un cucciolo, capito?
Pagkalipas ng 40 minutong paglalakad, sa wakas at narating na namin ang crater ng Mount Bromo. Aabot sa 800 meters ang lapad ng crater ng Mount Bromo. Mula sa aming kinatatayuan, maririnig ang tuloy-tuloy na malalakas na ugong ng pagsingaw ng asupre mula sa kailali-ilaliman ng bulkan. Maihahalin tulad ito sa ugong ng makina ng eroplano mula sa malayo. Maliban sa pambihirang tunog ng bulkan, maririnig din ang ilang pag-ubo at tunog na pawang naduduwal galing sa mga tao dahil sa nakakasulasok na amoy ng asupre na maihahalin tulad sa amoy ng nabubulok na itlog. Mahapdi din sa mata ang mabugahan ng asupre dala ng pabago-bagong direksyon ng hangin sa bulkan. Makalipas ang ilang sandali, nagpasya na kaming bumaba para makabalik sa parking area sa tinakdang oras. Saan? Saan? May bilog. May mini craters. Pinasupor. Kasi sakit sa mga rin. Okay, let's go. Okay. Pagod? Mount Bromo check. Let's go. Hello, diba? Akala mo, yung mo, no? Ganda-ganda. Hindi tinutubuan na ganyan ng bulkan. Ang
Ganyan kaganda mga lands. Or inactive. Eto. Posible. Yung ganyan sa Tagaytay volcano din yun eh. Inactive. Hindi siya yung main crater. So lahat to Bromo. Pagkatapos ng aming hiking sa Mount Bromo, ay tumungo na kami sa susunod na destinasyon. Tumigil kami ng panandalian sa Teletubbies Hill kung saan matatanaw ang mga burol na kawangis ang nasa children's TV show na Teletubbies. Okay. Pagkatapos namin sa Teletubbies Hill, ay bumiyahe na kami pabalik sa aming hotel. Habang nasa daan, nito lamang namin namasdan ang magagandang tanawing hindi namin nakita sapagkat balot pa sa dilim ang buong paligid noong una kaming dumaan. Dito ko rin napagtanto na maliban sa magagandang tanawing nagkukubli sa dilim, nagtatago din ang mga bangin na malalalim, mga kurbadang malulupit, at mga kalsadang makikitid na pawang one-way. Tiwala na lamang sa aming driver na bihasa at may kasanayan ang aming aasahan para makarating ng ligtas at matiwasay sa aming pupuntahan.
gano'n. Magtitingin ka? Okay. Kakanta lang. Lilipad ako para lang sa'yo. Lilipad ako hanggang sa dulo ng mundo. Hindi ko alam eh. Dahil ikaw aking superhero. Super Indo! Super Indo! Ay, this is Super Indo. Super Indo! Pagkatapos ng aming matagumpay na pag-hike sa Mount Bromo, naghanap kami ng masarap na makakainan para magdiwang. Wow, sarap. Itong kinakain namin is just worth 120,000 rupiah. 120,000 rupiah. Ano masasabi mo about the food? Masarap. Masarap siya, no? Nalibot ako yung tawag. Pero ito masarap to. Sarap yung ano niya. Beef. Beef. Beef Na may smoky. wok. Wok fried. Sarap. Kakain tayo. At dyan nagtatapos ang aming Day 6 vlog. Abangan ninyo ang susunod na vlog kung saan babiyahin na kami patungong Bali. Panibagong adventures at kalanasan na naman ang naghihintay sa amin, kaya't wag na wag ninyo itong palalampasin. Hanggang sa muli! Bye-bye! Parabang nasa ulap, parabang pinapangarap. I feel good.